Good day po sa lahat, si Fiscal EJ po ito. May bagong pasabog sa mundo ng politika. Isang kaso ng grave threats at physical injuries ang isinampa laban kay 1st District Davao City Representative Paulo Pulong Duterte. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga publicly available facts tungkol sa reklamong yan. Ano nga ba ang nangyari at ano ang implikasyon nito sa batas? Now, ayon sa Department of Justice, isang businessman na nagngangalang Cristone John Patria ang nagsampa ng reklamo laban kay Congressman Duterte. Ang insidente raw ay nangyari noong February 23, 2025 sa isang bar sa Barangay Obrero, Davao City. Pero teka, ang reklamo ay isinampa lang nitong May 2025, halos 3 buwan matapos ang insidente. Sabi naman ni Patria, dahil po maimpluwensya ang kanilang pamilya sa Davao City, kaya po hindi na po ako gumawa ng aksyon para kalabanin siya. Ibig sabihin, natakot po siyang agad magsampa ng kaso dahil sa political clout ng pamilyang Duterte sa Davao. Ngayon, himay-himayin natin ang mga kasong isinampa. Simulan natin sa grave threats. Ano ba ang grave threats? Ang grave threats ay hindi basta galit lang o mura. Ito ay seryosong pagbabanta. Nagagawan ka ng masama, saktan ka, sirain ang dangal mo o ang ari-arian mo o ng pamilya mo. Pero take note, ang banta ay dapat may katumbas na krimen. For example, papatayin kita. Yan ay murder, which is a crime. Or sasabihin kong sisiraan kita sa social media, sa Facebook. Ipagkakalat ko na isa kang kabit. Yan po ay banta ng cyber libel, which is also a crime. Pero kung ang banta ay walang katumbas na krimen, like pagsanabihan kang isusumbong kita sa manager dahil palagi kang late sa trabaho, while it may be considered a threat, such a threat does not amount to a crime. Meron pong 3 klase ng grave threats. Ang unang klase ay yung threat na may kondisyon o demand at nakuha ang gusto. Ito ay nangyayari kapag ang pagbabanta ay may kalakip na kondisyon tulad ng bigay mo pera o papatayin kita at nakuha ng taong nagbanta ang gusto niyang kondisyon o demand. Halimbawa, banta ng pagpatay kapalit ng pera at binigay nga yung pera. Ang parusa po nito ay 1 degree lower kaysa sa krimeng tinakot na gawin. Kung murder ang banta, which is reclusion perpetua, ang parusa ay 1 degree lower, which is reclusion temporal. Ang pangalawang klase naman ng grave threats ay yung threat na meron pa ring kondisyon o demand, pero hindi nakuha ng nagbanta ang kanyang gusto. Ang parusa nito ay 2 degrees lower than the threatened crime. For example, gamit pa rin ang murder bilang example. Ang parusa nito ay prison mayor na lang dahil, like what I said, hindi nagtagumpay ang nagbanta sa gusto niyang kondisyon o demand. Ang pangatlong klase ng grave threats ay yung pagbabanta na walang kalakip na kondisyon o demand. Ito yung banta lang talaga. Straightforward na sinabi mo na papatayin kita o sasaksakin kita pero walang hinihinging kapalit o kondisyon. Ang parusa nito ay aresto mayor lang at multang hindi lalagpas ng 100,000 pesos. Ano ang kinalaman nito sa kaso ni Paulo Duterte? Batay sa publicly available facts at sa video na lumabas online, parang pasok ito sa ikatlong klase ng grave threats dahil walang kondisyon at walang demand na pera o kapalit. Ang parusang maaaring ipataw kung mapapatunayang guilty si Paulo Duterte ay aresto mayor at multa hanggang 100,000 pesos. Ngayon naman, silipin natin ang kabilang bahagi ng kasong isinampa, yung physical injuries. Sa ilalim ng Revised Penal Code, ang physical injuries po ay hinahati sa 3. Merong number 1, serious physical injuries, number 2, less serious physical injuries, at number 3, slight physical injuries. Ano ang pinagkaiba? For serious physical injuries, kapag malala ang pinsala, kagaya ng permanenteng pagkabulag
pagkabaldado, pagkawala ng parte ng katawan, o hindi makagalaw ng higit 30 days. Ang parusa rito ay presyon mayor at pwedeng tumaas depende sa epekto sa biktima. What about less serious physical injuries? Ito ay nangyayari kung ang pinsala ay nagdulot ng pagkakasakit o kawalan ng trabaho from 10 to 30 days. Ang parusa nito ay aresto mayor lang. At ang slight physical injuries naman ay kung ang epekto ay hindi aabot ng 10 days, meaning 9 days and below, o kaya mga minor bruises or wounds lang. Ang parusa naman nito ay aresto menor or fine lang o multa kung tawagin. Sa kaso ni Patria, wala pang malinaw na detalye kung anong klaseng physical injuries ang sinasabi niya. Pero kung totoo nga ang sinasabing headbutt at pananakit, depende sa findings ng medico legal, doon papasok kung anong classification ang kasong isasampa. Marami ang nagtatanong, bakit ngayon lang siya nagsampa ng kaso? Ayon kay Patria, natakot siya dahil maimpluwensya ang pamilyang Duterte sa Davao. Pero ayon sa batas, hindi pa ho ito prescribed. Sa Tagalog, hindi pa to paso, hindi pa expired kumbaga ang krimen. Sa ilalim ng Article 92 ng Revised Penal Code, kapag ang krimen ay may parusang aresto mayor, 5 years po ang prescriptive period. So kahit may delay, it will not be taken against the complainant, lalo na kung may sapat na dahilan gaya ng takot sa seguridad. Yes, may lumabas na CCTV footage kung saan makikita natin na may hawak na kutsilyo si Pulong at hini-headbutt niya ang ulo ng complainant. Pero paalala lang po, hindi pa ito official evidence. Kailangan pa ho itong ma-authenticate because baka ito edited, out of context, o hindi malinaw ang source. Now, kahit parang malinaw sa video na the man highly resembles Pulong Duterte, wag po nating kalimutan na lahat ng akusado ay may karapatan sa due process. At tandaan din po natin ang presumption of innocence. Lahat ay inosente hanggang mapatunayang guilty sa korte. My final takeaway here is that hindi porket mataas ang posisyon ay ligtas na sa batas. At hindi rin porket ordinaryong tao ang complainant ay wala ng laban. Dapat pantay-pantay ang hustisya. Let the courts decide based on the evidence, not on political influence or public opinion. So yan lang po ang munting lesson natin for today and see you in my next video. Maraming salamat po.